Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva, shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kung hahayaan mo lang, masisira ang mga patakaran, at ang mga lalabag sa mga patakaran ay papatawan ng parusa sa gubat na ito at sa Yetian City, napakalinaw ng Gucho. Gayun din, iligtas ang mukha. Paano siya makakakuha ng isang foothold sa harap ng kanyang mga nasasakupan, at paano siya magiging prestihiyo sa harap ng mundo pagkatapos na siya ay malungkot. Ngunit kung hindi siya bumitaw, kapag si Han Sanchen ang taong inaasahan niya, ang paghihiganti na matatanggap niya ay magiging lubhang nakakatakot. Damn, patay na talaga ta. Young Master, isang tawag ang nagpabalik kay Guchu sa realidad. Bahagya siyang natigilan, ano sa palagay mo ang bagay na ito? Ito, napatingin sa akin ang ilang subordinate at napatingin ako sa'yo, saglit na hindi ko alam ang isasagot ko. Napakasipag nila sa pinapagawa sa kanila, pero kung hihilingin sa kanila na magbigay ng payo, medyo nakakahiya. Young Master, kung ipagpipilitan mo ang sinasabi ng mga nasasakupan mo, iniisip ng mga nasasakupan mo na dapat magpatuloy ang usapin. Alam mo, maraming taon nang sinusunod ng panig natin ang mga alituntunin. Kung gagantay tayo ng pribado, tiyak na magiging target tayo ng pambabatikos ng publiko. Pagdating ng panahon, mawawalan tayo ng mukha at dignidad. Hindi na babalik, at hahatulan ng libu-libong tao. Young Master, ang sinasabi mo ay makatwiran. Kahit na ang taong iyon ay talagang isang bagay na hindi natin kayang guluhin, mayroong hindi bababa sa kalahati at kalahating pagkakataon sa bagay na ito, ngunit kung lalabag tayo sa mga patakaran, hindi maiiwasan ang mas masamang wakas. Tumanggo si Guchu, ang kanyang mga salita ay talagang makatwiran. Ang kalahati at kalahati ay talagang mas masahol pa, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ito ay isang mas masamang pagpipilian. Alam mo, kahit isang ikasampung pagkakataon lang na may masama, masama pa rin. Anak, kung talagang hindi natin kayang guluhin ang taong iyon, I don't think it should be messed with. Young Master, I also agree. Don't forget, everyone, this place is very close to the Chanmo Castle, and what happened in the Chanmo Castle recently, baka hindi alam ng iba, hindi ba natin alam? Hindi napigilan ng lahat na mapasinghap ng marinig ang tungkol sa Chanmo Castle. Bagamat hindi sila mula sa Chanmo Castle, at hindi sila pamilyar sa mga tao ng Chanmo Castle, paanong hindi sila magkakaroon ng sariling chismis pagkatapos nilang sundan ang rutang ito ng negosyo sa buong taon? Nag-invest sila ng malaking halaga sa pagbili ng lahat ng uri ng chismis para sa kaligtasan ng kanilang paglalakbay sa negosyo. Ang mga negosyante ay hindi natatakot na mawalan ng pera sa negosyo, ngunit natatakot silang mamis ng iba. Paanong hindi nila naiintindihan ang gayong simpleng katotohanan? Ang alamat ng Chanmo Castle ay nabura, at ang taong napuksa ay hindi isang pamilya o isang tiyak na hukbo, ngunit, isang tao. Walang nakakaalam ng pangalan ng lalaki, bata pa lang ang lalaki. Ngunit ang mga mensaheng ito ay kasabay ng mga nakagapos sa labas. Biglang sumimangot si Guchu, ibig mong sabihin, ang tao sa labas ay malamang na siyang Samaire sa Demon Castle. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay nagulat. Napakalinaw nila tungkol sa lakas ng Chanmo Castle. Kung ito ay isang karakter na kahit na ang Chanmo Castle ay hindi maaaring labanan, kung gayon sa mga tuntunin ng kanilang maliit na caravan, ito ay hindi lamang laruan ng ibang tao. Kung siya talaga, saka kung makakasala kami sa ganoong number 1 na tao, natatakot ako na hindi kami nagkakaproblema, at ang buong pundasyon ng Lonely Family ay malamang na masira. Tama, kung makikipagkulitin ka sa ganyang kalaking amo, kahit gaano pa kayaman ang pamilya mo, matatalo ka rin sa huli.
I think, I'm afraid you guys like to fantasize too much, right? Any one person is the one who destroys the demon fortress. Oo, ang taong kayang talunin ang isang buong lungsod hanggang sa lupa ay magtatagpo sa tigang na bundok na ito. Masyado mo bang tinatansya ang iyong swerte? Aking Panginoon, dapat kang maging maingat sa iba. Gaya ng sinabi mo, maliban kung ang taong iyon ay isang tulala, kung hindi, maaaring siya ay isang Panginoon. Hindi mo hinahayaan na sirain ng ibang tao ang iyong sariling prestihiyo. Nang marinig ang grupo ng mga tao na nagtatalo, sumasakit ang ulo ni Guchu. Ang gusto niya ay opinyon, hindi ang marinig ang pagtatalo nila. Tama na, galit na sumigaw si Guchu, pwede bang tumahimik ka? Ang gusto ko ay isang kapaki-pakinabang na opinyon. Kung mayroon ka, sasabihin ko ito. Kung wala ka, itikom mo na lang ang iyong mga mabahong bibig. Sa malamig na sigaw, mahigpit na itinikom ng lahat ang kanilang mga bibig, at ang buong tolda ay sobrang tahimik. Sa sandaling ito, ang isang subordinate na tahimik sa lahat ng oras na ito ay bahagyang umubo at lumabas, aking Panginoon, ang subordinate na ito ay may paraan upang malutas ang kasalukuyang problema. Agad na tumalikod si Guchu, bahagyang tuwang-tuwa, ano ang magagawa mo? Ang lalaki ay nagmamadaling sumagot, aking Panginoon, nakikita mo, ito ay magagawa. Matapos mahulog ang mga salita, ibinulong niya ang kanyang iniisip kay Guchu. Matapos marinig ni Guchu ang mga salita, agad siyang ngumiti, kaya, gagawin ko ang gusto mo. Umagang-umaga ng ikalawang araw, sumikat na ang maagang araw. Binuksan ang tent sa sasakyan ng mag-asawa, at saka may nagdala ng pagkain. Kasabay nito, malinaw na naramdaman ni Han Sanchen at Ivory na ang tel ang nakakulong sa kanilang mga kamay sa kubrekama ay nabitawan. Sabi ng anak natin, sa totoo lang, ayaw niyang kumita sa iyo. Ang tubo na kinikita ng isang caravan ay malayong ilang beses sa iyo. Dahil ayaw mo, ayaw niyang pilitin. Gayunpaman, ang mga patakaran ay palaging mga panuntunan. Kami ay mga ngalakal, kaya't natural na kailangan nating sumunod sa mga patakaran ng isa at huwag lumabag sa mga ito. So, the rules are always the rules, and we will also escort you to Yetian City. Gayunpaman, ayaw kang masaktan ng iyong master, kaya espesyal na inutusan niya tayong magdala ng pagkain. Pwede na kayong kumain. Pagkahulog ng mga salita, tinawag din ng subordinate ang mga katulong para magdagdag ng ilang dekorasyon sa sasakyan. Basta masunurin ka at wag mong isipin na tumakas o ano paman, may utos ang iyong master na tretuhin ka bilang concierge. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, kung gayon, salamat anak para sa akin. Ang mga nasasakupan ay hindi gaanong nagsalita, at kinuha ang mga tao pagkatapos nilang tumira. Hindi nagtagal, nagsimula na naman ang convoy. Habang kumakain, may kain na hinalang nagtanong si Ivory, paano nagbago ang kanilang ugali. Kahapon ay mukhang mamamatay pa rin sila kapag hindi namin kinuha ang pera, ngunit ngayon ay napakagalang nila. Umiling si Han Sanchen, si Guchu ay isang matalinong tao, dapat ay naisip niya ito, ayaw niyang labagin ang mga patakaran, at ayaw niya tayong masaktan. It's good. The ride in the second half of the journey is destined to be very comfortable. However, you don't have to be too happy. Tonight should be enough for both of us. Sumimangot si Ivory, tila hindi naiintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Han Sanchen. Bakit ang hirap paggabi? Hindi sumagot si Han Sanchen. Dahil may gumawa ng panuntunang ito, dapat mayroong isang ganap na hari ng panuntunang ito. Kahit na si Guchu ay natatakot sa kanyang sarili at hindi nang ahas na sadyang pahirapan ang kanyang sarili dahil sa mga patakaran, ngunit palagi niyang nilalabag ang mga patakaran, kung gayon ang mga gumagawa ng panuntunan ay tiyak na hindi ito pababayaan. Maaari kang magkaroon ng magandang gabi. Halatang imposible. Magpahinga ka misis, maghintay ka sa gabi, maraming magagandang palabas. Sa mahinang ungol, direktang pinili ni Han Sanchen na humiga, pumikit, at tahimik na naghintay. Bagamat hindi alam ni Ivory ang pinaplano ni Han Sanchen, ngunit matapos marinig ang sinabi ni Han Sanchen, pagkatapos kumain, pinili din ni Su Yingxia na humiga at magpahinga. Kaya lang, isa pang bukol sa daan. Hanggang sa hapon, biglang binilisan ng convoy ang takbo nito. Lahat ng tao ay umaasenso kaagad,
kailangan nating makarating sa City of Night Sky bago magdilim. Si Guchu, na nangunguna sa daan, ay sumigaw ng malakas, at ang kotseng kanyang sinasakyan ay unang yumandar. Oo, sa likod nila, nagmamadali ring sumunod ang isang grupo ng mga tao. Humigit kumulang isang oras na naman, at sa pagkakataong ito, halatang medyo nahihilo sina Han Sanchen at Ivory dahil sa pagkakabunggo ng sasakyan, ngunit nangangahulugan din ito na malapit nang matapos ang biyaheng ito sa daan. Pagsapit ng dilim, nang dumating ang lamig, ang bilis ng convoy ay nagsimulang bumaba ng malaki. At sa harap mismo ng convoy, nakatayo rin ang isang napakalaking ngunit magaspang na pader ng lungsod. Mukha talagang lungsod sa disyerto. Maging ang mga pader ng lungsod ay halatang gawa sa mga puno ng kahoy at iba't ibang uri ng lupa. Ang lungsod ay 7 o 8 metro ang taas, at ang gitnang tarangkahan ay gawa rin sa isang simple ngunit napakakapal na higanteng kahoy na tabla. Lone Caravan. Sa malamig na hangin, malakas na sumigaw si Guchu patungo sa pader ng lungsod. Sa pader ng lungsod, maraming sulo ang umuuga sa malamig na hangin, at sa boses ni Guchu na sumisigaw, isang ulo ang lumabas mula sa itaas. Tiningnan niya ito saglit, at saka mabilis na umiwas. Pagkaraan, dahan-dahang bumukas ang tarangkahan ng lungsod na may tunog. Pababa ng pababa ang temperatura sa labas, at hindi nang ahas si Guchu na magpabiya kahit kaunti. Gamit ang isang malaking alon ng kanyang kamay, pinamunuan niya ang convoy ng dahan-dahan papasok sa lungsod. Iba sa labas, ang temperatura sa loob ng lungsod ay napaka-komportable. Kahit na ito ay ganap na bukas sa hangin, ang mababang pader ng lungsod ay parang isang bulubundukin na naghihiwalay sa dalawang ganap na magkaibang mundo. Nandito na tayo. Binuksan ni Han Sanchen ang kanyang mga mata. Binuksan din ni Ivory ang kanyang mga mata. Sa loob ng lungsod, may matingkad na apoy sa paligid, at ang mga tinig ng mga tao ay hagong. Ang mga tao mula sa lahat ng uri ng mga demonyo, na nakasuot ng iba't ibang damit, ay nilalangoy dito, at ito ay napakasigla. Sino ang mag-aakala na magkakaroon ng ganito kasiglang lugar sa birhen na gubat na ito, na halos parang walang tubig, mahinang sabi ni Han Sanchen. Tumanggaw din si Ivory, oo, ang loob at labas ng lungsod na ito ay parang dalawang mundo. Ito ay desyerto sa labas, ngunit ito ay mainit at masigla sa loob. Habang nag-uusap ang dalawang mag-asawa ay huminto na ang convoy. Kasunod ng kanyang tingin, ilang tao na ang hamarang sa daan sa harap ng convoy. Ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na nasa edad 40, may malawak na katawan at mataba ang katawan, at ang laman sa kanyang baywang ay bilog at makinis. Mataba at malaki ang kanyang ulo, at hindi siya mabait na tao sa unang tingin. Sa likuran niya, kasunod ang ilang mga tulisan, bawat isa ay may hawak na tungkod sa kanyang kamay, na nagpapakita ng kayabangan. Nang makita ni Guchu ang ilang tao, agad siyang bumaba ng kotse at binati sila ng nakangiti, Guard G. Tumawa din ang nasa katanghaliang gulang, Young Master, buhay ka pa ba kapag nakahiga ka? Nakangiting sinabi ni Guchu. Si Tuo Chi ang namamahala sa Hangfo, kaya maaari itong ituring na ligtas. It's good to be safe. It's good to be safe. Nabalitaan ko na bumaba ang temperatura sa gubat na ito sa mga araw na ito. I'm afraid you guys will have any accident. This time, our 8-year Grand Conference in Yetian City cannot be without the orphan I'm here. Huwag kang mag-alala, Manager Chi, kahit na talagang makatagpo si Gumo ng isang bagay na mapanganib, kailangan niyang gamulong sa Yetian City na ito nang naiwan ang kanyang ulo. Huwag kang manggahas na ipagpaliban ang grand meeting ng Yetian City. Haha, ang sarap, ang sarap. Tuwang-tuwa si Chi Guanxi, tumawa siya at sinulyapan ang convoy, nga pala, sa pagkakataong ito, dinala ng ulila ang sanggol. Tumanggaw si Guchu, ang aking ama ay nagbigay din ng malaking kahalagahan sa Prosperous World Conference na ito, halos lahat ng mga kayamanan ng pamilya Go ay dinala ni Go. Lalong natuwa si Chi Guanxi, dalhin mo na lang, dalhin mo na lang. Sa pagkakataong ito, halos lahat ng mga mangangalakal ng Demon Race ay nagtipon dito, at mayroong hindi mabilang na mga kayamanan ng lahat ng uri. Maraming taon na kaming magkasama ng kapatid ko, at papapasukin kita. Chi Guanxi, pakisabi sa akin. Pagkatapos magsalita,
tumingin si Guchu, at ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay agad na naglabas ng ilang amethyst at tahimik na ibinigay ang mga ito kay Chi Guanxi. Tumingin si Manager Chi sa paligid at nakitang walang nakakita sa kanya, kaya mabilis niyang tinanggap ito, at sa kabam-ulong, sa pagkakataong ito, nagtipon na ang 12 treasures sa Yetian City. Siyempre, alam mo rin na magkakaroon ng maraming malalaking pamilya at kahit na maraming retail investors. Nagdala rin sila ng sapat na pera, para lang magkaroon ng isang bagay. Ang malungkot na anak ay dapat mag-ipon ng sapat na pera sa kanila, at sa wakas ay makakapag-ipon siya ng pera sa kanila, at sa wakas ay makakapag-ipon siya ng pera sa kanila, at sa wakas ay makakapag-ipon siya ng pera. Kahit na ang mga sanggol sa harap ay lahat ng mabuti, ang tunay na malalaking isda ay nasa likuran. Narinig ni Guchu ang mga salita, at paulit-ulit na nagpasalamat, "Salamat sa iyong payo, Manager Chi." "Hoy, kapatid ko, huwag kang magalang. Tama na, hindi na ako magsasalita ng walang kaparerekan, bumalik ka na muna sa iyong silid upang ibaba ang mga gamit. Nag-host ang aking Panginoon ng isang piging sa Xuanyuan Hall upang aliwin ang lahat, at ako ang bahala sa iyo." Tumango si Guchu, "Yan ang manager, kita na lang tayo mamaya." Matapos ay dismiss si Guanxi, pinangunahan ni Guchu ang koponan upang magpatuloy. Mayroong isang espesyal na lugar sa lungsod na medyo katulad ng Earthly Anfa Warehouse. Sa loob ng isang malaking bodega, maraming maliliit na bodega. Bagamat ang bawat bodega ay tinatawag na isang maliit na bodega, ito ay talagang napakalaki ng sukat, sapat para sa halos sino man na mag-imbak ng 12-dosenang o kahit na daan-daang tonelada ng mga kalakal, at bawat bodega ay may sariling bahay at iba pang pasilidad ng pamumuhay. Malinaw, ang bawat maliit na bodega ay dapat na isang malayang espasyo para sa bawat negosyante. Napakaayos talaga. Si Guchu at ang kanyang partido ay kabilang sa Warehouse Number 17, na may 8 eksklusibong bahay, na lubhang maluho. Inutusan ni Guchu ang kanyang mga tagapaglingkod na ay diskarga ang mga paninda, at dinala ito kay Han Sanchen at sa iba pa. "Panginoon ko, nandito na ang Yetian City." Mahina niyang sabi, walang ekspresyon sa mukha. Ngumiti si Han Sanchen, "Ano ang susunod na pinaplanong gawin ni Gu Gangzi?" "Kung tama ang hula ko, dapat ay pinaplano ni Gu Gangzi na ipadala ako sa auction, di ba?" Saglit na nag-isip si Guchu, at sa wakas ay tumango, "Tama, walang intensyon si Gu na labagin ang mga patakaran, at hindi rin siya nangangahas na labagin ang mga patakaran. Kaya, young master, maaari lang akong kumilos ayon sa mga patakaran." "Okay, hindi kita sinisisi, kaya mo yan." Bahagyang ngumiti si Han Sanchen. Natahimik si Guchu, pagkatapos ay bumantong hininga, "Aking Panginoon, bakit mo ito ginagawa?" Pagkahulog ng mga salita, ilang subordinate na ang lumakad. "Sandali lang," biglang sabi ni Guchu. "Young master, ilang subordinate ang nataranta. Ayon sa naunang plano at sa karaniwang sitwasyon, dapat nilang ipadala sina Han Sanchen at Su Yingxia sa slave market sa oras na ito. Basta, maglabas tayo ng pera, at saka sabihin sa kanila na ang pera ay binayaran mismo ng young master." Napabuntong hininga si Guchu. "Lord, it is absolutely impossible. Walang pader na hindi tumatagas sa mundong ito. Maaring itago natin ito saglit, pero hindi natin ito maitatago magpakailanman. Kapag nalaman na ng mga nakatataas ang usapin, matatapos na tayo. This matter is related to the safety of the entire family, so reckless, hindi ba ito naglalagay sa pamilya sa panganib?" Mabilis silang kinukumbinsi ng isang grupo ng mga nasasakupan, at halatang halata na dahil sa sobrang pagkabalisa at kaba ay bakas pa ang malamig na pawis sa noo nitong grupong ito. Kahit na ito ay pag-arte, kailangang aminin ni Han Sanchen na ang mga kasanayan sa pag-arte ng mga taong ito ay halatang napakataas. "Nakapagpasya na ako, huwag mo nang sabihin pa." Bagamat determinadong sinabi ni Guchu, halatang may matinding kalungkutan sa kanyang mukha. Napangiti si Han Sanchen, at umiling, "Young master, hindi mo kailangang maging ganito. Ayon sa mga patakaran, dapat mong gawin ang dapat mong gawin, at hindi mo kailangang gumawa ng exception. Gu Gangzi, pakiusap huwag ka rin mag-alala. Mabait kang hinahayaan mo kaming pumunta sa Yetian City. Lubos akong nagpapasalamat at hinding-hindi ako magdaramdam sa iyo." Nang marinig ito,
Halatang nakasimangot si Guchu. Kung tutusin, sa sobrang pag-arte, ito lang ang gusto niya. Ito ang pinakamahusay na paraan upang hindi masaktan ang magkabilang panig, at ang pinakamahusay na paraan upang makawala sa tigre. Ano pa ang ginagawa mong tulala? Gawin mo na. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Maraming mga nasasakupan ang sabik sa gayong pagkakataon na lumitaw, kaya dali-dali pang ang dinala ni Dang ang dalawa kasama ang kama. Ikanaway ni Guchu ang kanyang kamay, alisin mo ang bagay at ipadala ito ng ganito. Pagkarinig nito, nagmamadaling tinanggal ng ilang subordinate ang mekanismo sa kama. Kayong dalawa, what a offense. Sa wakas ay humingi ng tawad si Guchu. Ngumiti pabalik si Han Sanchen, at pagkatapos, sa pangunguna ng ilang subordinate, ay nagtungo sa slave area. Parang hindi naman kasing sigla ng sinabi mo. Habang nasa daan, nagtanong si Ivory. Napangiti ng mapait si Han Sanchen, ano ang ikinababahala mo? Hindi mo man lang iniisip. Kung hindi ito sapat na buhay, magiging sabik na sabik ba si Gucho na tanggalin ang sarili? Negosyante talaga siya, mas matalino siya sa unggoy. Alam niyang maputik na tubig ito, kaya pilit niyang pinipilit na huwag makapasok. Kahit, ginamit ang mga kasanayan sa pag-arte, at isang grupo ng mga tao ang dumating upang kumilos. Talagang kawili-wili. Gayunpaman, inaabangan din ni Han Sanchen kung anong uri ng puwersa ang nasa likod nito, at kung sino ang nagtakda ng mga patakaran, ang maaaring magdulot kay Guchu sa gayong mga kaguluhan upang maalis ang mga kaguluhang ito. Di nagtagal, sa ilalim ng pamumuno ng ilang subordinate, si Han Sanchen at ang kanyang asawa ay dinala sa isang piitan sa isang sulok ng lungsod. Dito, umuusok ang amoy na halos mahiga na ang mga tao ng maamoy. Marami ring mga sel sa piitan, na medyo simple, at gumagamit lamang ng makapal na sanga bilang mga partisyon. Matapos magpaliwanag ng ilang salita sa gwardya ng bilangguan, dinala ng gwardya ang mag-asawa sa isa sa mga piitan. Pagkatapos nilang ikulong ang dalawa ay mabilis silang umalis. Tumingin si Han Sanchen sa paligid, at may iba't ibang tao na nakakulong sa halos bawat selda. Sa mga taong ito, may matanda at bata, lalaki at babae, ngunit karamihan sa kanila ay ang uri ng mga tao na masasabing sila ay napakahirap sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang mga damit. Tamang isipin, kung may pera ang mga taong ito, nagbayad na sila ng ransom bago sila dinala dito. Lahat, hindi ba madaling manirahan dito? Ibinuka ni Han Sanchen ang kanyang bibig bago uminit ang kanyang puwitan. Gayunpaman, medyo nakakahiya na walang sumagot kahit isa sa buong selda. Medyo nahiya si Han Sanchen, at napahawak sa kanyang ulo, okay lang, tiisin mo muna, ihahatid kita sa labas ngayong gabi. Tahimik pa rin ito tulad ng walang tubig, na parang walang nakarinig sa mga salita ni Han Sanchen. Ngunit halatang malakas na ang boses ni Han Sanchen sa tahimik na piitan na ito, tiyak na maririnig ng lahat ang sinasabi ni Han Sanchen. Nguso, sa sandaling ito, isang panunuya ang dumating. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!